Naimbag nga aldaw yung kakabsat. Ako si Lynn, OFW dito sa Hong Kong. So isa nga sa mga trabaho ng mga domestic helper dito sa Hong Kong ay ang pagluluto nga kapag may party dito sa bahay ng mga amo. At kadalasan nga ang domestic helper, siya na ang magmamarket, siya din ang magluluto, siya din ang magsaserve, at siya din ang maghuhugas at magliligpit sa lahat ng mga nagamit sa party na yan. At ang mga amo din minsan ay sobrang hirap ipaghandaan ng pang-party nila dahil karamihan ay may mga special request nga sila para sa mga bisita o di kaya ay meron silang mga pagkain na first time mo palang nalulutuin. Kaya nga sabi nila all around nga ang mga domestic helper dito sa Hong Kong at sa mga iba't ibang bansa nga dahil nga minsan lumalagpas na rin sa trabaho na nasa kontrata nila. At dito nga sa Hong Kong marami talaga yung nagre-reklamo nga kapag ganito nga na may party. Bukod sa pagod ka ay puyat ka pa. Yung hihintayin mo pa talaga silang matapos. Dito naman sa amo ko, eto talaga yung pinaka-busy ko na trabaho, ang pagkakaroon nga ng party. Pero ang kinaganda nga dito ay may hinahire nga yung amo ko na chef na magluto ng pagkain ng mga bisita. At ang tanging gagawin ko lang ay tutulong nga ako sa pag-serve at kung may mga kailangan sila dito sa bahay ay ako naman ang gagawa. Katulad nga ng paghahanda ng mga tsinelas, paghahanda ng bottled water, yung mga kailangan na mga gamit ng mga chef, kailangan ay nakabantay lang ako. At syempre, pagkatapos nilang magluto, ako naman ang maghuhugas. Pero kahit papano ay binibigyan naman ako ni amo ng extra. Dahil nga pag may party dito sa bahay ay hindi bababa talaga sa 10 ang taong pupunta. At hindi lang talaga sila basta mga bisita kundi mga importanteng tao nga sa business nga ng aking amo. 2:00 pa nga lang ng hapon ay darating na ang chef dito sa bahay at dito nga sila maghahanda. At kadalasan nga ay 7:00 ng gabi nagsisimula ang party hanggang 2:00 nga ng madaling araw. At paglagpas nga ng 11 ng gabi ay ako na lang mag-isa ang natitira dito sa bahay namin para pagsilbihan sila at magligpit sa mga naiwan. Nung bago nga ako akala ko ay hindi ko talaga kakayanin. Lalo na yung 3 araw na sunod-sunod na party at sunod-sunod na puyat. Tapos grabe pa yung pagod dahil sa sobrang daming hugasin. Sa mga panahon na yon umiiyak talaga ako sa sobrang pagod. Pero ganun talaga masasanay at masasanay talaga yung katawan natin. Tapos, sa haba-haba nga ng panahon ay magbabago na lang talaga na parang tanggap na natin na ito talaga ang trabaho natin sa ating mga amo. Kaya ngayon sa ilang taon ko sa kanila, kapag may party at sinabi na ng amo ko ay parang normal na din talaga sa akin at alam ko na kung ano yung mga gagawin. Naalala ko pa nung bago pa lang ako dito at magpa-party yung mga amo ko ay napapagalitan talaga ako ni amo kasi nga puro mali-mali kahit yung pag-set ng table ay hindi ko alam. Kaya simula nun ang diskarte ko. Tinitignan ko talaga kung ano yung mga ginagawa nila lalo na kapag may mga part-time nga na kinukuha si amo dito para mag-serve nga doon sa mga VIP na bisita nila. Lalo na sa paghuhugas ng wine glass dito sa amo ko at sa mga iba't iba pa nilang baso na ginagamit sa pag-iinom ay napakahirap talaga nung simula dahil ingat na ingat talaga ako na makabasag. Dahil nung inaayos namin ang mga gamit ay sinabi talaga sa akin ni amo kung magkano ang halaga ng bawat baso na nilalagay nga namin doon sa lagayan. At sinikap ko talaga na matutunan ang bawat gawain nga dito sa amo ko kaya ngayon ay super okay na ako. Kaya wag niyong kakalimutan na kapag bago pa lang kayo ay normal talaga na magkakamali tayo pero matututo at matutuno at masasanay din tayo sa trabaho natin. O siya, hanggang dito na lang muna. Follow my page for more.